sa pagsisimula ng ating banal na gawain. Kamayan muna nga po natin ating katabi. Sige, let's feel the warmth. Ating pagkakapatiran. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, Jesus. Jesus, hallelujah. With me.
dakila namin, Ama. Kami po ay lubusan at papasalamat sa iyo. Lord, sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay, lagi kang gumagawa ng napapakaraming pamamaraan upang amin po, Lord, may dulog sa iyo ang aming pasasalamat. Pero sa pagkakataong ito, may karagdagan kami, O Diyos, na dahilan. May karagdagan kami, Panginoong pagpapala upang ibigay namin sa iyo dakilang pasasalamat. Maraming salamat, Lord, dahil may isang magandang pagkakataon ka na ibinigay sa bawat isa sa amin. Lord, nais namin, Panginoong itaas sa iyo ang taong nangunguna sa iglesia ito. Gamitin mo ang bawat isa sa amin bilang kaisa sa pananampalataya upang itaas sa iyo ang aming pastor. Bigyan mo siya ng double anointment, O Lord God. At salamat sa kagalingan iyong ipinagkaloob sa kanya. This kind of blessing stimulate us to worship and praise you and give back to you all our thanks. Ito po, O Diyos, ang nagiging dahilan kung bakit kami pa rin ay nagpupursige, Panginoon, sa ganitong klase ng pananampalataya, sa ganitong klase, Panginoon, ng pakikipagrelasyon at pakikipag-ibigan sa kapatiran, sa simbahan. Salamat dahil laging may pag-ibig na nasa sa aming kalagitnaan. Salamat sa isang pamilya na bagamat hindi namin pinili, ikaw, O Diyos, ang nagbigay para sa pagpapalakas ng bawat isa, para sa paghuhubog ng bawat isa. Kaya, Ama, kasama po ng aming dakilang pagsamba sa iyo, pasasalamat. Kaya ganitong klase ng panananalig, that you will preserve, O Lord, our pastor, his leadership, his family, ang mga leader, Panginoon, na kanyang katuwang. Amin po itong sinasamang idinadalangin sa iyo ngayon, upang nang sa ngayon, mas lalo kami, Lord, magkaroon ng kasiglahan habang ibabalik namin ang aming pong pasasalamat sa iyo. Thank you for your word that says, give honor to whom honor is due. Maraming pong salamat. Sa dakila mo pong pangalan Jesus, ito po ang aming samang dalangin. Praise the Lord. Hallelujah! 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 Whatever it means, ating pong itaas ang ating pong pasasalamat sa Panginoon. Ano man ang nasa sa ating pusoan, ano man ang tinatagal ng ating puso, ating po ito ay magpasalamat sa ating Panginoon. He makes all things beautiful in His time. Praise the Lord. I may hindi having a different kind of devotion, pero maging pagpapala ito sa bawat isa. Hebrews 13:17, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo pasakop sa kanila sapagkat pawang na nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabang. In English translation, obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you. Makakaw po na po ang bawat isa. Alam niyo po, ang Bible, ang sabi nga natin, ang Panginoon ay Panginoon ng kapayapaan at Panginoon ng kaayusan. And even the Bible, ito po ay nagre-recognize ng isang tinatawag nating authority o pamiminuno. At nabanggit din po niya ito sa Ephesians chapter 6, verse 5. Patungkol naman po sa kung paano natin kikilalanin yung taong tinatawag natin mga leaders. Kasi nga po, di ka po sa secular world, sa mga nagtatrabaho, sa ating pong bahay, laging meron tayong recognition patungkol sa ating mga tatay at sa ating mga nanay. Ito ay isang banal na utos, amen, igalang
ng ating ama't ina, ito ay utos na may pangako upang kung gusto niyong lumawi ang iyong buhay, ganapin natin ito. At even sa mga opisina, sa paaralan, kaya po tayo mayroong hierarchy of authority, may principal, no, may teacher, may pupil government, at kahit nga po sa mga opisina, no, bilang isang mananampalataya, dapat tayo magkaroon ng pagkakilala. Kahit pa nga sabihin natin, hindi naman Christian ang boss ko ikaw ang Kristiyano ipakita mo ang pagiging Kristiyano mo sa pagsunod sa nanininuno. And then this book of Hebrews, kung paano po ang Epeso ay ibinigay sa mga mananampalataya para gawin ang practical na aplikasyon noong mga gawain na dapat sa isang mananampalataya. Ang book po ng Hebrews ay ginawa rin, actually, dalawa po ang viewer o reader ng Hebrews. The believer Jews at unbeliever Jews. Na kung saan ay sabi ng Panginoon, itong mga hindi mananampalataya o hindi mga taong nakakakilala, hindi kumikilala sa akin, dapat ay ganoon din ang Diyos. So how much more sa bawat isa sa atin? So ito po ay sinasabi rin, no? Pinahiniwatig din sa ating mga mananampalataya na tayo daw po ay magsitalima sa mga taong namiminuno at magpasakop tayo sa kanila. At alam niyo po ang sabi, obedience of the members gives a joyful heart to the leaders. Kasi di po ba binasa natin? Upang ito'y gawin nilang may kagalakan. Look at that. Ano po ang mararamdaman natin sa isang pinuno, motivated lang dahil ng kanyang posisyon? Hindi po natin, kumbaga hindi tayo magbabanggit ng iba, pero alam natin na maraming naninimuno sa isang tinatawag natin denominasyon na sila po ay sabihin natin may payroll. Hindi gawin mo ang dapat mong gawin kasi may payroll ka At maaaring ginagawa nila yung dapat, yung duty. Amen? At minsan kaya nakakaramdam ng burnout. Kahit naman po tayo sa opisina, di ka po, at papasok ka, obligasyon mo or else maaawol ka. Wala kang joy. Pero kung ikaw po ay gumagawa ng may kagalakan, amen, ito na yung buhay mo. At ay sabi ko dun sa aking binasa, yun daw po pagsunod ng mga membro o ng nasa sakupan, ito po ay makakapagbigay ng kasiyahan doon sa pinuno. Ang sabi, hindi huwag may happy sapagkat sa ganito hindi niya makapakinabangan. Kasi nga po kaya na sinabi ko, kung hindi motivated ang isang preacher o isang teacher, bagamat nakapagturo siya for the sake of nakapagturo, but how will be the application of it? Amen? Iba po yung tinatawag natin ginawa mo lang, yung duty mo, the 52-hour pastor. Ibig sabihin, Saturday, Sunday ka lang pastor. The rest of the day, nandoon ka sa iyong pinagkakaabalahan. Pero ang totoo pong pastor na ilalagay ng Panginoon sa kanyang bawat kawan ay yung pastor 24/7. Amen? At kahiram naman niya po ng may habis, hindi natin magiging kapakinabangan. Baka po, pag ang pastor ay burn out na, humingi ka ng advice, ay tayo na, marami pa akong gagawin. Pero here comes na ang pastor ay joyful sa kanyang ginagawa. Amen? Fruitful ang lahat. At alam ko po naman lahat ay makikishare sa ganoong klase ng sentiments every Sunday. Kita niyo po yung inihahain sa atin na pagkain na salita ng Diyos. Ito ay talagang makabubusog. Gaya po ng sinabi ko kanina, parang hindi naman ito devotion. Pero I will tell you today, kung ang sanlibutan po ay kumikilala sa iba't ibang pagpapahalaga ng selebrasyon, makakali po ang sineselebrate natin sa pagkakataon ito ay hindi alam ng sanlibutan. But today is our pastor's day. Hallelujah.
Hallelujah. They are the unsung heroes. Hindi po alam ng lipunan kung paano nagpapagalang isang pastor. Maaaring ang isang politiko ay nakatulog na sa gabi, pero ang pastor po ay nananalangin. Maaaring ang politiko ay mayroon ng ghostwriter para sa kanya pong kampanya. Ang pastor ay nakikipag-ugnayan sa Diyos para sa isang napakagandang mensahe na ipagkakaloob niya sa mga tao. We are so blessed to be here. Lahat po tayo ay may ginamit ang Diyos para makarating sa lugar na to. Pero yung kung ginamit ng Panginoon, mayroon po itong limitasyon. May finite ministry sa'yo. Maaaring nag-akin lang sa'yo, but whoever you are now, the leadership has something to do of who you are now. Kung paano ka katatag, kung paano ka gaano ka kakumitit, dahil mayroon kong pamunuan na nagtuturo para sa ganoong commitment. I would not elaborate how we will commit ourselves through that kind of love. Marami kong pananalita maaari natin masabi. Pero gusto ko pong i-emphasize yung sinasabi ng Bible patungkol sa tinatawag na leader. Hebrews 13:24, batiin ninyo ang lahat na nanininuno sa inyo at ang lahat ng mga banal, kayo binabati na lang nga sa Italia. 1 Timothy 5:17, that the elders who rule well, yun daw kung namiminuno ng ayos, be considered worthy of double honor, especially who labor in preaching and teaching. Hebrews 13:7, remember your leaders who spoke the word of God to you, consider the outcome of their faith, of their way of life, and imitate their faith. Alalahanin daw po natin ang nagkakaroon ng pagpupuno sa atin na siya nagsasalita sa atin ng salita ng Diyos at sa pagdidiri ng wakas ng kanilang buhay. Amen? At inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinihilig ko po hindi ang bawat isa ay tatayo. Kaya po kanina ang awit, thank you for giving to the Lord. Personally, nire-refer ko po ito sa ating pastor. Salamat at ibinigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon upang ang buhay ko ay mabago. Salamat sa Panginoon. Dumating ang ating pastor sa ganitong sitwasyon. Tayo manalangin. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami. Isang paalaala sa iyo mga salita ang aming napagnilaykaya po. Kung paano ikaw ay nagpapahalaga doon sa mga leader na itinalaga mo noon upang nang sa gayon ang iyong salita ang Lord God ay makarating partikular sa libig ng Israel. Gumamit ka ng bawat tao sa iba't ibang pagkakataon upang iyong maging tagapamagitan. At Lord, sa pagkakataon ito, Panginoon, nagpapasalamat kami. Ang iglesia nito ay kailanman ganda ng aming pananalig na hindi maliligaw sa iyong harapan dahil mayroon kang piniling tao, may itinalagakang tao para sa bawat isa sa amin. Kaya naman ang iyong buong proteksyon ay aming pong hinihiling sa amin. Kasama nito, O Diyos, kaya mga panalangin ng kapatiran na amin rin po, O Diyos, idulog sa iyong harapan. Lord God, ang protection mo po, Panginoon, para sa pagbiyahe ni Brother Ronnie Casas, patulong ibang bansa, ang guidance, Panginoon, sa paglipat ng trabaho ni Sister Hazel sa Abu Dhabi. Lord God, ikaw pa rin, Panginoon, ang Diyos na nagbibigay ng isang malumanag na daan. Ito man ay sa litinado o sa direksyon ng aming buhay. Kaya naman may pagkakatimala kami idulog sa iyo, Panginoon, ang pagbiyahe po ng dalawang ito, Panginoon. Kayo po, Lord God, ang bahala sa kanila. At maging sa kagalingan, Panginoon, ng paa ni Sister Gina, na kapatid ko ni Sister Perna, at ang isang magandang resulta, Panginoon, ng
X-Ray, ni Sister Joy, Lord God, kayo po, Panginoon, muli ang aming dinadakila. Kayo pa rin ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Kayo pa rin ang Diyos na hindi namin kayang malugos kung paano ang iyong pag-ibig ay yung pinahiniwatig sa amin sa pamagitan ng pabor ng kagalingan. Lord God, sabihin sa Panginoon, ang kapangyarihan ng linggong ito, Panginoon, ikaw din, O Diyos, ay nagpagaling ng araw ng Sabat. Alam namin, Panginoon, na sa pagkakataong ito, habang itataas ka namin at pupurihin ang kagalingan, Panginoon, ay pagkakaloob mo sa mga taong aming nabanggit, ang iyong buong proteksyon ay iyong pagkakaloob. Maging sa amin po naririto, O Diyos, ang iyong po laging pagsama sa bawat isa sa amin, especially with this kind of service. Be with us at malaya ka po sa bawat isa sa amin. Mulit-muli, Lord, ang papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Sa pagmalan mo po, dakilang Diyos, ito po ang aming sama